Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video ni Rob. Alright, ayon sa pag-asa, maaaring umabot sa 46 degrees Celsius o danger level heat index sa National Capital Region ngayon araw. Alright, intro muna tayo guys. Alright guys, ilang lungsod na Metro Manila lumipat sa alternative learning modalities o sa kanilang asynchronous classes dahil sa matinding init ng panahon. Ayon sa pag-asa, maaaring umabot sa 46 degrees Celsius o danger level ng heat index sa National Capital Region ngayong araw. Pero umambon, no? Tiniyak na Malacanang na handa na ang kinaukulang ahensya na tumugon sa sakaling tumindi ng maramdamang init sa susunod na araw. Alright, iinit pa, no? Sa mga susunod na araw daw. Alright, panoorin po natin guys dito sa ating reaction video dito sa UNTV. DRRMO and the Quezon City government, we have this app na iRise app. So dito, we have 51 weather cameras and 50 weather stations. Kaya doon namin, sinasabi nga din yung heat index. And as of today, ang heat index namin is 38 degrees. That's why we did not cancel any classes. Nagsisimula ng tumaas ang heat index sa iba't ibang lugar sa bansa batay sa forecast ng pag-asa. Dahil dito, ilang lungsod sa Metro Manila ang nagkansela na ng face-to-face. Ayan, delikado yan, no? Sa heat index, abot daw ng 46 o mahigit pa. Classes. Ngunit ang Quezon City, hindi nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ngayong araw. Paliwanag ni Pichi De Leon, tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, binabatay nila ang Ayan, hindi pala mainit sa Quezon City, no? May pasok ang mga estudyante. monitoring ng heat index sa rise-up application ng lungsod. Ayan, depende pala sa lugar, no? May lugar palang mainit at danger level heat forecast. Dito sinusubaybayan ang lagay ng panahon sa tulong ng kanilang weather cameras at weather stations. Paliwanag ni De Leon, hindi pa umaabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa lungsod na siyang itinakdang threshold para sa class suspension sa Quezon City. Bagamat ayon sa pag-asa posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Quezon City ngayong araw, iginiit ng QCDRRMO na maaaring magkaiba ang actual heat index sa Kaya magkaiba, no, ng lugar ay mainit ng panahon. Ilang lungsod na Metro Manila ay lumipat na sa alternative learning modalities, no? bawat barangay dahil sa lawak ng lungsod. Halos parehong sistema rin ang sinusunod ng lungsod ng Maynila, kaya tanging mga klase sa hapon ang kinansela ngayong araw. Ayon sa resident meteorologist ng Manila DRRM office na si Christian Evangelista, maaaring umabot sa 42 degrees Celsius o danger level na ang heat index sa lungsod. Lungsod po ng Maynila ay meron pong 10 weather stations na kung saan ito po yung mga kumukuha ng mga weather parameters na siya rin pong nakakatulong pagbigay naman po ng mga weather forecast, lalo na po yung heat index. So ngayon po, lagi po natin nakikita na umaga po, mababa pa po ang temperatura niyan at bandang hapon po lagi yan tumataas. Base rin po yan sa ating pong mga pag-aaral. No? So usually, alas 2 po ng hapon tumataas at yun po yung peak ng kasagsagan po ng ating heat index po, especially po sa lungsod. Ayan, alas 2 daw ang peak, pinaka matinding init ng danger level heat dito sa Metro Manila, no? At bawat lugar pala may iba-ibang temperature. Kaya may pasok ang Quezon City kanina. Lungsod po ng Manila. Samantala, isa sa maagang nag-anunsyo ng suspensyon ng face-to-face classes ay ang Malabon City. Ayan, maagang nag-suspension dahil tabihan ng dagat, no? Ang Malabon. Ayon kay Roderick Tongol, MDRRMO officer ng lungsod, base ito sa heat index na inilabas ng pag-asa. Bilang pag-iingat na rin ito at para sa kapakanan ng mga mag-aaral mula sa matinding init.
maaaring merong mga maapektuhan ng sobrang init dahil alam naman natin dito sa Malabon, medyo malapit tayo sa dagat. Kaya O, tama tayo. Malapit sa dagat ang Malabon ayon kay Malabon Disaster Officer, no? Roderick Tungol. nadagdagan pa yung init na nararamdaman dito. So, posibleng mag-cause ito ng mga sakit, pagkahilo or heat stroke. Medyo may edad, may mga high blood, maapektuhan sila kung ma-expose sila sa sobrang init ng araw. Ang kanselasyon ng klase ay alinsunod sa DepEd Order number 22 Series of 2024 Ayan, may alinsunod pala yan, no? Kaya pala kinansela ang suspension sa school. ang revised guidelines on class and work suspension in schools during disasters and emergencies. Sa ilalim ng patakarang ito, may kapangyarihan ang local government units sa koordinasyon ng kanilang schools division office na magdeklara ng suspensyon ng in-person classes sa mga sitwasyong may matinding init ng panahon. Dahil dito, pinapayuhan ng ilang LGU ang mga paaralan na lumipat sa modular distance learning upang matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante. Ayan, ginawa naman ng paraan, no? Sa kanilang modular. At matapos nila ang kanilang mga gawain at proyekto. Tiniyak naman ng Malacanang na handa ang mga kinauukulang ahensyang tumugon sakaling tumindi pa ang nararamdamang init sa mga susunod na araw. Ito po talaga ay nakikita po, nababanag po ang matinding epekto po. Kikilos po talaga agad ang ahensya para po matugunan kung ano man ang magiging problema sa mga susunod ng araw ng itong napakatinding init na nararamdaman natin. Edna Resina, Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin ng matinding init ngayong araw. Base dito sa UNTV at sa kanilang Manila disaster, no? Metro Manila disaster. Alright, at maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Rob Trip. And see us again the next one and peace out. Alright, thank you so much.